Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kabutihan ay hindi isang transaksyon na kailangang suklian, kundi isang patunay lamang ng pagiging makatao. Kapag tumulong ka ng taus-puso ay huwag mong isipin kung mapapansin o mababalikan ka ng iyong tinulungan. Ang gantimpala ng kabutihan ay hindi laging agad-agad na nakikita. Pero sa tamang oras ay babalik ito sa paraang hindi mo inaakala. Dear Papa Dudut, ako po si Ramil, nakatira sa isla ng Panay. Pangalawa sa 3 magkakapatid. 24 years old at isa ako at ang pamilya ko sa mga masusugid na tagapakinig mo. Gaya ng iba ay umaasa din po akong mabasa mo ang sulat kong ito. Gusto ko lang pong magbahagi din ng kwento ng buhay ko at ng pamilya ko. Hindi ko na tutukuyin ang eksaktong lugar kung nasaan ako bilang respeto ko na rin sa mga taong nakatira dito. Papa Dudut, sa panahon ngayon ay hindi ko alam kung meron pa bang naniniwala sa kulam o sumpa na nakukuha mula sa mga taong may galit sa isang tao. Dati po isa ako sa mga naniniwalang hindi yun totoo. Nagawa-gawa lamang yon at madalas ay panakot ng mga taong galit. Pero nang masaksihan ko yon, gaya ng pagkakataon ng matinding sakit, kahit maayos naman ang resulta sa ospital, isa talagang malaking palaisipan yon sa akin. Natatandaan ko pa noon, kasalukuyang nasa Japan ang nanay ko dahil doon siya nagtatrabaho. Kami ng mga kapatid ko at si tatay ay naiwan dito sa Pilipinas at masasabi kong masagana at maayos naman ang pamumuhay namin dahil nakapagpundar naman ang mga magulang namin ng maliit na negosyo. At yun ay ang bakery at hindi kalakihang sari-sari store na pinapalakad ng mag-isa ng tatay namin. Bukod pa doon ay isa din sa dagdag income namin ay ang porsyentong nakukuha ni tatay sa pinapautang niyang pera sa mga tao. Isa kasi sa madalas na takbuhan sa lugar namin ay ang tatay ko. Lalo na yung mga taong pangungutang na lang ang kayang gawin sa tuwing wala ng mapagkukunan. Bagamat kung minsan ay bungangero si tatay, sa mga umuutang sa kanya ay madali naman siyang lapitan at pakiusapan. Ang sabi nga nila, mabait na mabunganga daw ang tatay ko. Natatawa na nga lang ako kapag naririnig ko yon mula sa mga umuutang sa kanya. Minsan din ay hindi lang talaga maiiwasan na makaramdam siya ng inis dahil sa karamihan sa mga humihiram sa kanya ay sinasamantala naman ang kabaitan niya. Madami-dami na din kasi ang mga tamad magbayad pero masipag magtago. Pagdating ng araw ng napagkasundo ang bayaran, naglalahong parang bula ang mga ito. Puro pangako ang karamihan sa kanila pero hindi naman marunong tumupad sa usapan. Katunayan, Papa Dudut, sa negosyo ni tatay na ito ay muntik ka na ako at ang bayaw ko na magkita sa langit dahil sa taong pinautang na walang utang na loob.
Natatandaan ko pa noong minsang umaga, pagsikat pa lamang ng araw ay naghanda kaming umalis ni tatay. Isinama niya ako sa karatig baryo para maningil ng mga pautang niya doon. Kailangan kasi ng panganay kong kapatid ng malaking halaga ng pera dahil naaksidente ang asawa nito. Kailangan na daw may pagamot. Sabi naman ni tatay ay maniningil daw muna siya para may maiabot sa ate ko na pandagdag sa magiging gamutan ng bayaw ko. Sakay ng tricycle namin na minamaneho ni tatay. Tinungo namin ang kabilang baryo para maningil. Nagbabaka sakali kami noon na may makakapagbayad sa nahiram nila sa kanya. Pagdating namin sa lugar, marami naman ang nagsipagbayad nang walang reklamo dahil ang ilan sa kanila ay balak na talagang magbayad nung nakarang araw pa. Hinihintay lang daw nila ang tatay ko. Ang iba naman ay maayos na nakiusap at humingi muna ng palugit. Nangako magbabayad na lang daw ang mga ito sa susunod ng doble. Naunawaan naman yun ni tatay, kaya labis na ipinagpasalamat sa kanya ng ilan. Ganon siya kamaunawain. Ayaw niyang mamilit sa mga taong gipit na gipit. Kilala din naman niya halos ang mga nakakautang sa kanya. Kaya alam na daw niya ang totoo sa hindi. Sanay na raw siya sa mga dahilan ng mga ito. Kaya nagbabaon daw siya ng mahabang pasensya. Bago kami umuwi, sabi sa akin ni tatay, dumaan muna kami sa bahay ni Kaberto. Ito na raw ang huli naming sisingilin sa araw na yon. Nang sandaling yon ay nagbabaka sakali siya, baka makapagbayad na ang matanda. Medyo may kalakihan na rin kasi ang utang noong tao pero kahit minsan ay hindi man lang ito nag-aabot ng bayad. Kahit kaunti sa nautang nito. Palagi daw nangangako na magbabayad pero kahit kailan ay hindi naman tumupad. Kaya kahit na medyo may kalayuan ang bahay nito sa liblib ay sinadya pa rin naming puntahan. Mahirap daw itong singilin at hanapin kaya kami na lamang daw ang pupunta, sabi ni tatay. Pagkarating namin sa lugar ay agad na kumatok si tatay. Tao po, Kaberto. Nandiyan ka ba? Paulit-ulit niyang sabi. Pero nanatiling tahimik ang loob ng bahay. Walang kahit na isang tao kaming narinig para sumagot. Sarado din ang mga bintana at pintuan. Pero hindi pa rin huminto si tatay sa pagtawag sa kanya. Hanggang sa maya-maya lang ay bumukas din ang pintuan. Mayroong lumabas na isang matandang lalaki at halatang malakas pa ito dahil nakakapaglakad pa ng diretso. Nakasimangot itong humarap sa amin at pagalit na nagsalita. Ano bang kailangan mo sa akin, Damian? Bakit ka na naman bumalik dito? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na wala akong pambayad. Gipit na nga ako sa pangangailangan ko sa araw-araw dadagdag ka pa. Papadudot ng sandaling yun ay hindi ko mawari kung bakit gano'n na lamang ang galit nito sa tatay ko. Gayong naniningil lang naman kami ng inutang niya. Na nakuha niya ng madalian noong panahong nangangailangan siya. Siguro mas maintindihan ko pa siya kung maayos siyang makikipag-usap sa pinagkakautangan niya, katulad ng iba. Pero sa halip ay naging masungit pa siya. Kaya inis na tinignan ko siya habang si tatay ay bahagya ng lumapit sa bakuran. Pasensya ka na, Kaberto. Kailangan ko lang kasi ng pera sa ngayon. Nadisgrasya ang asawa ng panganay ko kaya kailangan ko makalikom ng pera para makatulong sa kanila. Baka pwede na akong maningil sa iyo ngayon. Baka naman pwede mo nang paunahan man lang kahit kaunti yung nahiram mo sa akin. Kahit siguro magkano lang. Yung kaya mo lang. Mahinahong pakiusap ni tatay na taliwas naman sa kung paano siya harapin ni Kaberto Papadudot. Alam mo, Damian, wala kang mapipiga sa akin. Kita mong gipit pa ako ngayon tapos ay sisingilin mo ako. Wala ka man lang konsiderasyon. Aba, akala mo naman ay milyones ang utang ko sa'yo. Wala kayong mapapala sa akin ngayon. Kung gusto mo ay maghintay ka kung kailan kita babayaran.
Hindi yung ganito na walang-wala ako ay ginugulo niyo ako dito. Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari sa pamilya mo, hindi ko na yung problema. Kung ako sa inyo ay lumayas na kayo. Walang-wala talaga ako ngayon, intindihin mo naman. Kitang-kita ko sa mukha ni tatay ng sandaling yon ang pagtitimpi ng inis para sa kaharap namin. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon ng tatay ko noon, baka pabalang na sinasagot-sagot ko na rin yung bastos na matanda. Katunayan, Papa Dudut, mas humanga ako noon ng sandaling yon sa tatay ko dahil mas nangibabaw pa rin ang pagrespeto niya sa mas nakakatanda sa kanya kahit na ganoon ang pakikitungo nito pabalik. Gayon pa man ay hindi pa rin kami umalis. Patuloy pa rin sa pakikipag-usap dito si tatay na kahit kaunti lang sana ay magbigay si Caberto. Ipinauunawa pa nga niya na hindi naman niya ito sinisingil ng buo sa utang nito. Nandun lang daw kami para maningil kahit kaunti. Lalo na at sobrang tagal na rin ang utang nito. Hindi na nga daw yon pinainteresan para hindi ito mahirapan sa pagbabayad. Kung hindi lang daw kailangan ng kapatid ko ng tulong, hindi pa niya sisingilin itong si Caberto. Noong sandaling yun ay halos magmakaawa na nga po si tatay. Naawa na nga po ako sa kanya dahil nakakatuyo ng lalamunan yung ginagawa niyang pakikipag-usap sa taong halatang wala nang balak magbayad. Sa isip-isip ko nga ay sobrang kakapal talaga ng mga mukha ng ganitong klase ng tao. Matapos pakinabangan yung pera na hindi nila pinaghirapan ay hindi na marunong tumupad sa napagkasunduan at pagbabayad. Ang dali-dali nilang manghiram, gagamitan ka pa ng paawa at kadramahan. Pero kapag sisingilin na ang hirap na nilang kausapin at hagilapin, ikaw na din ang halos magmakaawa para magbayad lamang sila. Tapos sila pa ang may ganang magalit. Katunayan, Papa Dudut, nakaabot sa amin habang naniningil kami sa iba, nabanggit nga nila sa tatay ko na marami nga daw pang inom itong si Caberto noong nakaraang araw hanggang sa araw na yon na pinuntahan namin siya. Halos ipagmayabang pangaraw nito yung perang nakuha daw nito sa paluwagan kahapon. Kaya nakapagtataka na sabihin itong walang-wala ito. Kung hindi lang talaga namin kailangan ng pera ay hindi kami magtitiis sa initan para lamang singilin ito. Kulang pa kasi ang nalikom namin para sa bayaw ko dahil hindi naman lahat ng pinuntahan namin para singilin ay nakapagbayad kay tatay. Kaya kung magbigay man itong si Caberto kahit 3,000 ay tiyak na sasapat na yon para makauwi na kami. Hindi rin makapagpadala si nanay kahit na gustuhin man niyang tumulong dahil hindi pa araw ng kanyang sahuran. Habang nakikiusap pa rin si tatay kay Caberto, bigla na lamang nagbantang matanda na kung hindi daw kami aalis, paghahampasin daw niya kami. Nagulat na lang kaming dalawa ni tatay nang biglang kumuha nga ng may kalakihang kahoy si Caberto. Naging agresibo ito at galit na inamba sa amin ang hawak niyang pamalo. Nang umamba na rin si tatay para sana makipagsuntukan, doon na ako pumagitna para awatin sila. Walang yaka, Caberto. Matapos kitang pautangin at pakitaan ng magandang loob, ito pa ang ibabalik mo sa akin. Sige, kung ayaw mo magbayad ay hindi kita pipilitin. Magkita na lang tayo sa barangay. Galit na naunang umalis si tatay kaya mabilis akong napasunod sa kanya. Napansin ko din na pinagtitingin na kami ng ibang mga kapitbahay. Ang iba pa nga sa kanila ay nagbubulungan na, Papa Dudut. Agad akong sumakay sa tricycle at si tatay naman ay wala sa mood na pinaandar na yon paalis. Nang makauwi kami ay galit na galit pa din si tatay. Doon ko nalaman na nagmakaawat lumuhod pa daw si Caberto noon sa kanya dahil sa sobrang pangangailangan daw ng matandang yon ng pera na gagamitin sa pagpapagamot sa anak nitong may sakit na nakaratay sa ospital.
Lahat daw ng uri ng pagmamakaawa ay ginawa ng matanda. Kung kaya't wala nang nagawa si tatay kundi ang pagbigyan nito. Dahil na rin sa awa kahit pa may naririnig na siya sa iba na mahirap nga daw itong pautangin. Nangako naman daw si Caberto sa kanya na magbabayad sa itinakdang araw. Pero ilang beses na daw na pabalik-balik si tatay para singilin ito at puro na lamang walang pera ang isinasagot sa kanya. Nababalitaan pa nga daw niya na kung ano-anong sugal na lamang ang sinasalihan ng matanda. At kung minsan ay may nakakapagsabi na nasa sabungan pangaraw itong si Caberto. Tapos kapag sasadyain sa bahay nito ay madalas na daw pagtaguan nito si tatay. Pinagpapasensyahan na lang daw niya dahil matanda na. Pero ngayon na ginanon daw kami ay hindi na niya ito palalampasin. 3 araw ang lumipas simula na mangyari ang insidenteng yon. Pinatawag ng kapitan si Caberto para pagharapin sila ni tatay sa barangay. Panatag ako at kampante noon dahil sa pag-aakalang magkakalinawan na ang lahat. Pero ang akala kong yon ay iba pala. Mas lalo palang magkakagulo. Sa uli hindi pa rin sila nagkaintindihan. At dahil nga sa mga nangyari, lahat kami ay pinalabas ng kapitan at pinauwi. Naging walang saysay ang pag-uusap dahil nauwi yon sa matinding bangayan. Natatandaan ko pa noon, Papa Dudut, pasakay na ako noon sa tricycle namin nang bigla na lamang akong tinapik sa pisngi ni Caberto. Hindi ko namalayan ang paglapit niya at bago siya tumalikod sa akin ay kitang-kita ko din na may binubulong siya na hindi ko naman maintindihan dahil sobrang hina talaga. Tinanong agad ako ni tatay nang makita niya din ang ginawang pagsampal sa akin. Papatulan na sana niya pero agad kong sinabi na ayos lamang ako. Na hindi gaanong malakas ang pagkakasampal sa akin. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na parang humapdi yung pinagsampalan ngunit nanatili na lamang akong tahimik dahil ayaw ko nang magkaroon pa ulit ng panibagong gulo sa pagitan nilang dalawa. Sira ulo na talagang matandang yon. Inis na sabi ni tatay na nakakunot ang noo at nakakuyom ang kamao habang pinagmamasda ng papalayong matanda. Kahit nasa biyahe na kami ay gigil na gigil pa rin si tatay sa ginawa ni Caberto sa akin. At simula noon ay pinilit na lang ni tatay na kalimutan ang utang na yon ng matanda. Halos isumpa na niyang hindi na ito makakautang ulit sa kanya kahit lumuha pa daw iyon ng dugo. Matapos mangyari ang pagtatalo nilang yon ay tuloy lang ang buhay namin, Papa Dudut. Ipinagpapa sa Diyos na lang namin yung nangyari at pinagpatuloy pa rin ni tatay ang pagpapautang sa mga good payers niya kung tawagin. Nalikom din naman ni tatay ang kailangang pera para sa bayaw ko dahil sinanglan niya pansamantala ang wedding ring nila ni nanay. Akala ko nga po noon ay makakahinga na kami ng maluwag dahil natapos na naming solusyonan ang problema. Pero mukhang hindi pa pala dahil isang araw ay bigla na lamang po akong dinapuan ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Bigla akong nanghina at madalas ay nahihilo at nagsusuka. Para ding oras-oras ang pagsakit ng ulo ko. Maging ang mga kasukasuan ko ay masasakit din. Halos hindi ko na nga maiunat ang mga kamay at paa ko. Ilang mga gamot na rin ang ibinigay sa akin ni tatay pero walang talabang mga yon. Sumubok na rin akong uminom ng nilalaga niyang mga herbal pero lahat ng yon ay isinusuka ko lamang. Mga 1 linggo rin akong nagtiis noon bago ako dinala sa ospital para mapatignan. Pagdating doon ay sari-saring gamot agad ang ibinigay sa akin. Matapos akong isailalim sa mga pagsusuri. Naubos lang ang mga gamot pero ang mga nararamdaman kong sakit ay hindi naman nawala. Napansin pa nga namin na mas lalo pang lumala sa tuwing iinumin ko ang mga gamot na bigay ng doktor. Katunayan, Papa Dudut, kahit anong suri ng doktor sa akin, ay wala silang makitang dahilan na mga nararamdaman ko. Bukod sa sugar level ko na may kataasan.
Lahat ng resulta ng lab test ko ay normal. Sabi pa nga ng doktor na sumusuri sa akin sa mga nakakain ko lang daw yung dahilan ng karamdaman ko. Kaya pinayuhan kong magpahinga muna at kumain ng gulay dahil kulang daw sa vitamins ang katawan ko. At iwasan kong kumain ng matatamis dahil may kalakihan na rin ang nagagastos namin sa ospital. Dahil sa pabalik-balik kami doon. Payo ng doktor na sa bahay na lang ako magpahinga. Pumayag na rin si tatay dahil hindi naman nila matukoy kung ano talaga ang cause ng mga nararamdaman ko. Tiniis ko na lamang ang kirot dahil minsan ay nawawala naman. Kapag sumusumpong lang ay doon lang ako nakakaramdam ng matinding sakit talaga. Pero hindi namin inakala, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lalo pa akong manghihina. Sa loob lang ng 3 araw, may mga tumutubo din sa balat kong parang malalaking galis. Sobrang katino na halos hindi ko na may paliwanag ang tamang nararamdaman ko. May kasama din kasing nana. Maging ang pisngi ko ay bigla na lamang namaga dahil sa panghihina. Hindi na ako halos makabangon pa. Pinapakain na lamang po ako habang nakahiga. Tanging pag-iyak na lamang ang magagawa ko noon para pawiin ang sakit at kirot ng buo kong katawan. Hindi ko na noon alam pa kung ano ang nangyayari sa akin. Halos hindi na rin makapagtrabaho si nanay ng maayos sa ibang bansa dahil sa sitwasyon ko at ako naman ay madami ng absent sa eskwelahan. Maging si tatay ay hindi na gaanong makapag-focus sa tindahan namin dahil kailangan niya akong asikasuhin. Halos kung sino-sino na pong kilalang albularyo ang tinawag niya para pumunta sa bahay upang gamutin ako. Papa Dudut, umabot ng 1 buwan na gano'n ang sitwasyon ko. Sa loob din ng buwan na yon ay napansin namin ang unti-unting paglaki ng tiyan ko. May tumutubong mga maliliit na bukol din sa ilalim ng tenga ko. Sa tuwing sumasapit ang dapit hapon ay may pagkakataon na nahihirapan po akong huminga at nagkakaroon ako ng mataas na lagnat. Pakiramdam ko nga din po ay parang binubuhusan ang balat ko ng kumukulong tubig dahil sobrang init sa loob. Halos mapasigaw na nga ako sa pagdaing noon dahil sobrang sakit talaga. Sa nangyaring yon sa akin ay halos mangayayat na din po ako, Papa Dudut. Hindi na rin kasi ako nakakatulog ng maayos at kakaunti na din ako kung kumain. Pati si tatay na nag-aasikaso sa akin ay halos wala ng pahinga. Dahil sa lumalala na ang lagay ko, ipinasya na ulit ni nanay na ipunta na ako sa ospital. Ipilit man ni tatay sa kanya na albularyo na lamang muna ang tawagin. Hindi na pumayag si nanay at sa pagkakataong yon, sa private hospital na agad ako dinala ni tatay dahil sa utos na din ng nanay ko. Hindi na niya inisip pa ang gastos noon basta daw gumaling na lang ako. Inasikaso ako ng maayos doon at sinuri. May mga itinuturok sa aking mga gamot every 6 hours at hindi ko na alam kung ano yon. Basta alam ko lang dahil doon ay medyo nakakapagpahinga sa nararamdamang kirot ang buo kong katawan. Kaya nakatulog din ako ng maayos. Naiiwan din ako sa ospital kapag may kailangang lakarin sina tatay at ate para sa hihinging tulong sa pampapagamot ko mula sa mga opisyal ng bayan namin. Dahil private hospital ako noon, medyo nahirapan silang kumalap ng malaki-laking tulong. Naalala ko pa nga noon na habang nasa hospital ako at natutulog, napanaginipan ko pa si Caberto. At inaambahan ako ng malaking pamalo at takore na may mainit pang tubig na parang babanlian ako. Pero hindi rin nagtagal at nagising ako. Nagpanik pa nga ako noon dahil pagmulat ko ay wala akong kasama sa emergency room. Pero hindi rin ako nagtagal doon dahil after 2 days ay inilipat na rin ako sa kwarto kung saan ay may isang pasyente akong makakasama. Halos araw-araw ay hindi nagbabago ang kirot na nararamdaman ko. Tuwing matatapos lamang akong turukan ng gamot ay saka lang yon kakalma at doon lang ako makakapagpahinga. Papa Dudut, ng panahon na yon ay unti-unti nang nauubos ang naitatabing ipon nila nanay at tatay
dahil sa pagpapagamot sa akin. At habang nasa hospital ako ay napansin ng mga magulang ko na lumalala na ang lagay ko kaya napilitang umuwi ng Pilipinas sandali si nanay. Nakiusap lamang siya sa amo niya at mabuti na lang at pinayagan naman daw po siya ng 2 linggo. Patuloy lamang akong nakakonfine noong mga panahon na yon, Papa Dudut, habang binabantayan ni nanay. Si tatay naman ay pumasok na rin sa construction para mas may kita agad daw kahit sobrang hirap at init ang kalaban niya sa trabahong yon. Hindi na niya kinaya ang paghawak ng negosyo naming bakery dahil hindi naman palaging may kita, kaya pansamantala siyang nagbawas ng tauhan. Ipinagkatiwala muna niya sa isang tauhan niya ang bakery na kaya niyang pasahurin. Maging sa sari-sari store ay wala na siyang katuwang. Kaya ang panganay na kapatid ko din ang nag-aasikaso muna doon para may mapagkunan din sila ng pamilya niya habang pinagsasabay ang pag-aalaga sa bayaw kong kakaopera lang ng mga sandaling yon. At mas naging doble ang pasakit na pasanin ng mga magulang ko noon, Papa Dudut. Noong pati ang bunso kong kapatid, nabalitaan ko din na biglang nilagnat ng mataas. Halos mabaliw na ang mga magulang namin sa mga nangyayari. Natatandaan ko pa nga noong minsang dumalaw ang kaibigan ni nanay na si Tita Carla. Naging kasamahan niya sa trabaho noong nasa Japan pa sila. Kasalukuyang nililinisan ni nanay ang mga sugat ko sa buo kong katawan noong dumating siya. Agad nitong niyakap si nanay at naawang tinignan ako. Sabi pa niya, "Mukhang hindi na yata. Dapat doktor ang nilalapitan namin. Dapat albularyo na raw muna. Mukha daw kasing kinulam ako base na rin sa nakikita daw niyang kalagayan ko." Sabi din niya ay pareho lang din daw kasi ng kalagayan ko noon ng dati niyang bayaw. Pinalbularyo daw yon at mabilis na gumaling. Bago nga umalis si Tita Carla matapos nilang magkumustahan at kwentuhan ay may sinulat pa ito sa papel at inabot kay nanay. Narinig kong sabi niya address daw yon at pangalan ng magaling na albularyo na sinasabi niya. Subukan daw nilang puntahan ni nanay at tatay para humingi ng tulong. Hindi ko rin malilimutan yung inabot niyang pera kay nanay bilang tulong sa amin. Sobrang bait niya, Papa Dudut. Sana'y palagi siyang nasa maayos na kalusugan. Hanggang isang hapon ay bigla na lamang may pinainom sa akin ng palihim si tatay nung siya na ang pumalit kay nanay para magbantay. Sabi niya ay pilitin kong lunukin yon dahil gamot yon. Galing daw yon sa albularyong pinuntahan pa niya sa malayong lugar. Magaling daw ang albularyong yon na nirekomenda sa kanya ng isa sa nakautang sa kanya. Wala naman daw masama kung susubukan namin yung mga halamang gamot. Sabi pa nga niya huwag daw pong sabihin kay nanay ang tungkol doon. Baka pagalitan lamang siya at pag-awayan pa nila. Dahil hindi naman daw naniniwala si nanay sa mga ganung paraan ng panggagamot. Sabi din niya sa akin, pinaiinom din niya ng halamang gamot ang bunso kong kapatid kaya medyo maayos na raw ang lagay nito. Pinilit ko nung lunukin yung binigay niya, Papa Dudut. Masuka-suka man ay kinaya ko na lamang dahil gusto ko ding gumaling noon. Tuwing ganong oras araw-araw ay pinapainom ako noon ni tatay. Dahil pinagbabawal sa ospital ang mga ganon, palihim niyang ginagawa yon, Papa Dudut. Hindi ko nga po alam kung dahil ba sa gamot na itinuturok sa akin mula sa ospital o dahil sa pinapainom sa akin ni tatay na mula sa albularyo kung bakit bumuti ang pakiramdam ko. Hindi na nga po gaanong nangangati at sumasakit ang buo kong katawan. Sa loob ng 3 araw ay medyo bumuti na ang pakiramdam ko. Bahagyan na ring natutuyo ang mga malalaking galis at kati-kati sa balat ko. Napansin nilang maayos na ang mga sugat ko at bumalik na rin sa dati ang tiyan ko. Na dati ay biglang lumobo. Naging maayos na nga po ako. Nagdesisyon silang ilabas na ako ng ospital. Inuwi nila ako at doon na lang nagpagaling sa bahay. Tingin ko nga rin po kaya siguro inilabas na ako dahil walang-wala na kami. Paalis din po kasi si nanay pabalik ng ibang bansa dahil sa trabaho niya.
Nakita ko nga po noong gabing yon na nagkausap sila bago kami bumiyaheng tatlo papunta sa lugar na nalaman ko na lamang na isang albularyo pala ang pinuntahan namin. Pagdating namin doon, sobrang daming tao sa loob at labas ng bahay na gawa sa bato. May kalakihan yon. May pahingahan na parang parke sa gilid ng labas ng bahay kung saan ay nagsiupo ang iba pang naghihintay para magamot. Paggabi na nga po noong makapasok kami sa bahay at makaharap yung albularyong mas matanda ng kaunti sa mga magulang ko. Nang maiupo ako sa silyang gawa sa kawayan, nilapitan niya ako at hinawakan sa ulo na parang pinakikiramdaman ako. Pagkatapos ay agad niyang sinuri ang buo kong katawan bago lingunin ang mga magulang ko na nakaupo malapit sa tabi ko na nasa bandang likuran ko. Ayon sa albularyo ay kinulam daw ako ng kung sino. Tinanong din niya kung meron ba ako o kaming kagalit na tao o nakaaway na pwedeng maging dahilan ng ganitong palipad hangin sa akin. Parang may malalim daw talagang galit yung gumawa sa akin noon dahil sa mga sakit na dumapo sa akin. Kailangan daw niya ng ideya para malinawan siya sa gagawing panggagamot. Nagkatingin na ng mga magulang ko sa sinabing yon na manggagamot. Sabi naman ni nanay, wala naman siyang maisip na pwede kong maging kagalit dahil mabait naman daw akong bata. Wala daw kagalit ang pamilya namin sa pagkakaalam niya. Sabi naman ni tatay ay hindi daw niya lubos maisip kung sino ang gagawa ng ganitong uri ng pananalbahe sa akin. Nang tanungin niya sa manggagamot kung may paraan ba para malaman kung sino ang may gawa noon sa akin, agad namang humingi ng pasensya ang albularyo. Tanging panggagamot lang daw ang kakayahan na meron siya. Pero mas madali daw maibabalik ang kulam sa taong may gawa nito kapag agad natukoy kung sino yon. Pero kung hindi naman, yung nagbigay daw sa akin ng sakit, doon daw babalik ang lahat. Kung may involved na iba at ipinagawa lang ang pangungulam, malabong dito ang balik. Sa madaling salita daw ay kung sino daw ang nagsagawa ng kulam ay yon lang ang mababalikan kapag kinontra na niya. Matapos may paliwanag ng albularyo ay sinimulan na niya ang panggagamot sa akin. Unay dinasalan muna niya ako saka binulungan bago binugahan ng hangin sa ibabaw ng ulo ko. May kinuha siyang kandilang puti at ipinagulong yon sa buo kong katawan. Mula ulo hanggang paa bago yon sindihan at ipatak sa palangganang may malinis na tubig. Nang may mabuong figura na parang tao, kinuha niya yon at sinimulang dasalan, tinusok-tusok gamit ang karayom. Pagkatapos ay dinaan yon sa apoy hanggang sa matunaw. Sabi niya, may ibibigay daw siya sa akin na pangontra bago kami umalis. Huwag ko daw tatanggalin hanggat hindi nawawala ang mga sakit na nasa katawan ko. Sabi din niya, bumalik daw agad kami sa kanya kapag lumala daw ang lagay ko. Pero siniguro naman niya sa amin at tuluyan na niyang nakontra ang kulam na ginawa sa akin. Isang porselas na gawa sa halamang ugat ang ibinigay niya, Papa Dudut. Sabi pa niya ay pwede kong kainin yung isang piraso ng beads noon kapag sumasakit ang sikmura ko. Sinuob niya kaming tatlo bago kami lumabas ng bahay niya. Gabi na noong makauwi kami. Naging magaan na rin ang pagtulog ko matapos ang panggagamot na yon, Papa Dudut. At gaya ng sinabi ng albularyo ay unti-unting ang nawala ang mga malalaking galis at mga bukol-bukol sa katawan ko sa paglipas ng mga araw. Bago lumipad pabalik ng ibang bansa si nanay, bagamat may mga bakas pa rin gawa ng mga malalalim na sugat. Ang mahalaga ay hindi na ako nagtitiis sa sobrang kirot na halos ikamatay ko na. At sa paglipas ng buwan ay nagawa ko na pong bumalik sa normal. Nakakatayo na ako at nakakapaglakad gaya ng dati. Papa Dudut, ang ikinagulat naming balita ay tungkol kay Caberto. Nalaman naming dinakip siya ng mga pulis. May mga taong nagsampa ng kaso dito, mga inutangan din niya at madami-dami sila. Panloloko na kasi ang ginawa niya sa mga taong
kinukuhanan niya ng pera. Tapos ay hindi din binayaran. May nag-report din daw tungkol sa sabungan. Isa din yon sa dahilan, Papa Dudut, sa pagkakadakip niya noong una pero napalaya dahil may nagpiyansa daw na anak. Ang malalapang nalaman namin ay siya pala ang dahilan kung bakit nadisgrasya yung bayaw ko. May nakasaksi na nilapitan daw nito ang nakaparadang motor ng asawa ni ate na nasa isang barangay kung nasaan nito noong nangyari ang aksidente. May pinutol o tinusok daw si Caberto na kung ano sa motor na naging dahilan kaya sumemplang yung bayaw ko at maisuksok ito sa gulong ng truck. Mabuti na nga lang at alisto ang truck driver kaya nakapagpreno kaagad. Doon lang namin nalaman na sinisingil din pala ito ng bayaw ko noong makita ito. Ang nabalitaan pa namin habang nasa kulungan ay tinubuhan daw ito si Caberto ng mga naglalakihang sugat sa buong katawan. Na sobrang baho daw ng amoy dahil nagnanana pa ang iba sa mga yon. Siyang naging laman ng usap-usapan noon sa barangay namin. Papa Dudut, sadyang kay buti ng Panginoon. Alam na alam niya kung sino ang gumagawa ng mabuti at kung sino ang gumagawa ng masama. Kaya nga po matapos ang lahat-lahat ng pangyayaring yon sa pamilya namin, nagsimula kaming muli ng panibagong buhay. Inasikaso ni tatay ang bakery at sari-sari store. Pagkatapos ng 5 taon matapos nilang mabayaran ang mga nautangan para sa pagpapaospital ko, umuwi na rin si nanay para dito na sa Pilipinas maghanap buhay. Itinigil na rin ni tatay ang pagpapautang lalo na't halos wala na ring pampuhunan. Hindi din kasi lahat mabuting magbayad at maayos kausap. Nilaan na lang niya sa bagong negosyo ang lahat ng puhunan niya para mas mapalago yun. Ako naman, Papa Dudut, ay nakapagtapos na sa pag-aaral at inihintay ko na lang ang resulta ng board exam para makapaghanap ng mas maayos na trabaho. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat at magandang araw. Lubos na gumagalang, Ramil. Maraming salamat, Ramil, sa iyong kwento at ramdam ko ang hirap, sakit at bigat ng lahat ng pinagdaanan ng pamilya mo. Para sa akin ay hindi madali ang makitang nagdurusa ang mga mahal mo sa buhay. Lalo na kung alam mong wala naman silang ginagawang masama, kundi ang tumulong lamang sa iba. Sa panahon talaga ngayon ay mahirap nang maging mabuting tao, lalo na pagdating sa pera. Sa totoo lamang, may mga sitwasyon na kapag nagpautang ka, mabait ka pa sa paningin nila. Pero kapag umabot na, nang ikaw na ang mangangailangan ng pinahiram mo sa kanila, kapag naningil ka na, bigla ka nang nagiging kontrabida sa paningin at buhay ng mga taong yon. Pero ang hindi nila alam, sa bawat talagang inutang nila ay katumbas nito ay pawis, puyat at sakripisyo ng taong nagpahiram sa kanila ng walang alinlangan. Marami ngang yumayaman sa panlalamang pero hindi yon ang magbibigay sa atin ng tunay na kayamanan. Tandaan, ang tiwalang nasira ay mas mahirap bayaran kesa sa perang inutang. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po ang aming secondary channel na nag-upload ng mga horror stories. Manood din po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat po sa mga listeners namin sa Spotify at YouTube. Magandang araw po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.